Part 2. So, bulong ni Brian, nakatitig sa mga mata ko. Papapasukin mo ba ako? O kailangan ko pang sirain ang high school jail na to? Ang lakas na naman ng kabog ng puso ko. Kumbinsido na akong naririnig na to ng mga estudyanteng nakapila sa likod niya. Binuksan ko ang maliit na kahoy na pinto ng booth para payagan siyang pumasok sa staff-only section. Si Chloe, na nasa kabilang gilid ng booth, ay biglang nag-thumbs up ng paulit-ulit bago mabilis na nawala sa karamihan para bigyan kami ng space. Traitor. Pero highly supportive na traitor. Sige na nga. Late ka. Sabi ko, sinusubukang panatilihin ang aking mataray na aura. 6:05 na kaya. Nagbuhat pa ako ng mabigat na bass amp. Bigyan mo naman ako ng discount. Tawa ni Brian habang sumasandal sa likod na pader ng booth. Tumingin siya sa akin. Lumambot ang mga mata niya. Ang ganda mo ngayon, by the way. Bagay sa'yo ang cargo pants. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Sabi ko sabay krus ng mga braso ko. Hinugot ko ang phone sa bulsa, sabay pakita ng misteryosong text message. Ano to, Brian? Bakit ka nag-text gamit ang unregistered number? At anong ibig mong sabihin na palusot lang yung bookmark story? Biglang nawala ang ngiti ni Brian at napalitan ng isang seryoso, halos kabado na ekspresyon. Kinamot niya ang likod ng leeg niya. Isang habit na ginagawa niya lang kapag totoong stressed siya. Ibinigay talaga sa akin ni Jerome ang picture na yon bilang bookmark. Totoo ang parting yon. At ang sulat sa likod, hamon ko. Keep an eye on her. Sabi ng kuya ko, sinabihan ka raw niyang bantayan ng litrato. Hindi si Jerome ang nagsulat niyan, Ana. Ako. Mahinang sabi ni Brian, sabay hakbang papalapit sa akin. Agad akong nabilanggo sa pamilyar niyang amoy ng mint at bagong labang damit. Sinabihan ako ng kuya mo na bantayan ng litrato. Pero nung isinulat ko ang note na, yun sa likod, hindi ang papel ang tinutukoy ko. Napatigil ang paghinga ko. Kung ganon, sino? Ikaw or bulong ni Brian, diretso ang tingin sa aking mga mata. Isinulat ko yun para paalalahanan ang sarili ko na bantayan ka. Kasi nitong mga nakaraang araw, tuwing nasa iisang kwarto tayo, hindi ko na magawang tumingin sa ibang bagay. Shucks! Huminto ang buong universe, mga te. Ang malakas na rock music mula sa main stage, ang mga naghihiyawang estudyante, ang amoy ng fishballs, lahat naglaho. Si Brian, ang college guy, ang best friend ng kuya ko. Kasalukuyang nakatayo sa isang peking high school jail booth at literal na nagtatapat sa akin. Pero, kapatid ako ni Jerome, nauutal kong sabi. Sinusubukang maghanap ng logic sa realidad na to. Best friend mo siya, Forbidden Zone 2, di ba? Alam ko. Buntong hininga ni Brian, may halo ng frustration at lambing sa mukha niya. Maniwala ka, ilang buwan ko ring sinubukang labanan to. Sinabi ko sa sarili ko na mali to, na masyado ka pang bata, napapatayin ako ni Jerome. Pero kapag gumagawa ka ng mga nakakatawang bagay, tulad ng pag-slide sa sahig, gamit ang fuzzy socks habang kumakanta ng Olivia Rodrigo, doon ako tuluyang bumagsak. Sobrang namula ang mukha ko. Nakita mo yun? Nakita ko lahat. Ngiti niya, sabay abot ng kamay para dahan-dahang hawakan ang buhok ko. At ayaw ko nang itago pa to. Eksakto nung mas lumapit pa si Brian sa akin, habang ang kamay niya ay dahan-dahang nakapatong sa balikat ko, isang malakas at galit na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa pasukan ng booth. Hey, anong kalokohan ang nangyayari dito? Mabilis naming nilingon ang pinto. At doon, nakatayo at may hawak na dambuhalang stick ng street food, ang kuya kong si Jerome. Patay na. End of chapter 4. Oh my God, natuloy ang confession pero bakit naman ang malas ng timing ng buhay ko? Biglang nag-spawn si Kuya Jerome na parang isang literal na final boss. Madidelete na ba si Brian sa totoong buhay? I-hit mo na ang follow button ngayon din dahil ang chapter 5 ay pure survival mode na. Huwag niyo itong mamimiss mga bestie dahil paparating na ang ultimate bro code showdown. Follow Story Corner for more narrated romance stories. New chapters every day.